Sinugot ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang bahay na ito sa Santo Tomas, Batangas noong linggo. Sa naturang bahay, itinago ng mga suspek ang negosyanteng Chinese na dinukot ng mga ito sa Parañaque City noong July 1. Ayon kay AKG Director, Police Brigadier General Glicerio Cancilao, 12 suspek ang kanilang naaresto na kinabibilangan ng 6 na Pilipino at 6 na Chinese national. Inilagay nila itong biktima sa isang safe house doon sa Batangas. And follow-up operations na isinagawa natin ay nagkaroon tayo ng mga arrest sa lugar dito sa bandang Pasay, Makati at Imus sa Cavite, kung saan ay sa kabuuan tayo ay nagkaroon ng 12 arestado. 6 dito ang Chinese national, 6 din dito ang Filipino nationals. Nakakuha rin ang mga pulis ng mga armas at ilegal na droga. At bagamat mga sibilyan lamang ang mga suspek, ay nakakuha din sila ng uniforme ng pulis at security guard sa lugar. Tayo po ay nakarecover ng 2 baril, mga pera na nagkakalang mahigit 1 milyon. Nakarecover tayo ng ganon. At isa doon sa suspect ay nahulihan na natin, incident to the arrest, ay nakuhanan po natin ng illegal na droga. At nakita rin po doon, isa-isa sa mga sasakyan nito ay mayroon pong mga uniforme ng bagong patay na uniforme ng security guard, pati na rin na police. At ating po, sa initial po na ating interview dito sa biktima, ating pong napag-alaman na ito po ay responsible doon sa mga previous kidnapping. And also, we were able to prevent ng supposed to be na isasagawa nilang isa pang kidnapping, na kung saan ay sabi nga doon na ito daw na next na kanilang target na may bantay ay kanilang munang uunahin na titirahin bago nila kukunin. Tumanggi naman ang PNP na ihayag kung magkano ang naibayad na ransom ng pamilya ng biktima. Maharap naman sa patong-patong na kaso ang mga naarestong suspek. The case of kidnapping for ransom and the violation of RA 10591, kung saan isa doon sa mga suspect ay na ating po nakulihan ng barel, a violation of RA 9165 doon sa isa sa mga suspect na nakuha na natin ng barel. At siyempre po ay possible money laundering and a possible violations of immigration laws. At nandun din kasi marami tayong nakita ko pala ng mga IDs and also falsifications of document for using fake documents. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.